Ano ang dapat mong panatilihin bilang isang Kristiyano? Ibabahagi mo ba ang lahat ng nangyayari sa iyo kahit kanino? Minamahal, kailangan mong malaman na habang ikaw ang liwanag ng mundo, may mga matibay na bahagi ng iyong buhay at Kristiyanong paglalakbay na nais ng Diyos na panatilihin mo sa mga anino. Kaya ano ang mga bagay na ito? Panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil ilalabas ko ang 7 bagay na dapat mong panatilihing pribado. Ang mga ito ay mahalaga sa iyong pisikal at espiritual na kagalingan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Ang mga Kristiyano ay tinawag na mamuhay ng transparency at katapatan, ngunit ang ilang mga bagay ay dapat manatiling pribado. Sa mundo ngayon, kung saan mas madaling ibahagi ang bawat detalye ng ating buhay, dapat nating tandaan na may mga bagay na mas mabuting panatilihing kumpidensyal. Ang pagpapanatiling pribado sa ilang mga bagay ay hindi lihim o hindi tapat, ito ay tungkol sa pagiging matalino at matalino. Sinasabi ng Kawikaan 2 oras 11 minuto na ang karunungan ay magsasanggalang sa iyo, at ang pag-unawa ang gagabay sa iyo. Ang halaga ng pagpapasya at pag-unawa sa pagpapanatiling pribado ng ilang bagay ay maaaring maprotektahan at mabantayan ang ating buhay. Sa Biblia, pinapaalalahanan tayo na maging maingat sa mga bagay na ating ibinabahagi at kung kanino natin ito ibinabahagi. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 11 oras 13 minuto ay nagsasabi, ang tsismis ay nagtataksil ng tiwala, ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nagtatago ng lihim. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagpapasya at pagiging kumpidensyal sa ating mga relasyon. Kaya ano ang mga bagay na dapat mong panatilihing pribado bilang isang Kristiyano? Numero 1, ang iyong mga personal na pakikibaka. Sinasabi sa Mateo 6:6, ngunit kapag ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara ang iyong pinto, at manalangin sa iyong ama na hindi nakikita. At gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng ginagawa sa lihim. Ang pagbabahagi ng mga personal na pakikibaka ay maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit ang ilang mga isyu ay dapat panatilihin sa pagitan mo at ng Diyos. Nakakatulong ito na mapanatili ang lapit sa Kanya at pinipigilan ang hindi kinakailangang atensyon. Madalas tayong napapaharap sa mga personal na pakikibaka na maaaring napakabigat at nakatutukso na ibahagi sa iba, ngunit itinuturo sa atin ng Biblia na panatilihing pribado ang mga bagay-bagay. Ang pagpapanatiling pribado ng mga personal na pakikibaka ay mahalaga para sa iyong espiritual na paglago at kagalingan. Bakit? Nanganganib kang hatulan, punahin o pagtaksilan kapag ibinabahagi mo ang iyong mga pakikibaka sa iba. Ang suporta sa komunidad ay mahalaga, gayunpaman, ang pagbabahagi ng bawat detalye ng ating paghihirap ay minsan ay maaaring humantong sa hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Ang isa sa mga pangunahing dahilan para panatilihing pribado ang mga personal na pakikibaka ay upang mapanatili ang iyong dignidad at paggalang sa sarili. Gaya ng ipinaalala sa iyo ng Biblia na panatilihin ang isang pakiramdam ng kagandahang asal sa iyong buhay. Kapag ibinabahagi namin ang aming pinakamalalim na pakikibaka sa lahat, nanganganib kaming mawalan ng kontrol sa kung sino ang nakakaalam ng aming mga pinakamahina na sandali, na posibleng ilantad ang aming sarili sa tsismis at paghatol. Ang isa pang dahilan para panatilihing pribado ang ating mga pakikibaka ay para protektahan ang ating saksi. Bilang mga Kristiyano, ang ating buhay ay isang patotoo sa iba, at kung paano natin pinangangasiwaan ang ating mga pakikibaka, ay maaaring makaapekto ng malaki sa ating pagpapatotoo sa mga nakapaligid sa atin. Tandaan ang sinasabi ng Biblia sa Mateo 5 oras 14 minuto, 16 na. Sinabi sa atin ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang bayang itinayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ni ang mga tao ay nagsisindi ng lampara at inilalagay sa ilalim ng mangkok, sa halip, inilalagay nila sa ibabaw nito, at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, lumiwanag ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sa pamamagitan ng pamamahala sa iyong mga pakikibaka ng pribado at maganda,
ipinapakita mo ang lakas at karunungan ng Diyos sa halip na ang iyong mga kahinaan. Ang pagpapanatiling pribado ng mga personal na pakikibaka ay maaari din humantong sa mas malalim na panalangin at pagmumuni-muni. Nakatagpo tayo ng aliw at patnubay kapag bumaling tayo sa Diyos sa ating mga pakikibaka. Tandaan, hinihikayat ka ng Biblia na huwag matakot sa anumang bagay kundi manalangin at magpasalamat sa Diyos upang makatagpo ka ng kapayapaan sa Kanya. Sa pamamagitan ng pribadong pagdadala ng ating mga pakikibaka sa Diyos, hinahayaan natin ang Kanyang kapayapaan na tumagos sa ating mga puso na nag-aalok ng kaaliwan at direksyon. Ito ang dapat mong isagawa araw-araw ng iyong buhay. Diyos lang ang may sagot sa mga tanong mo. Ang pagbabahagi sa publiko ng mga personal na pakikibaka ay maaaring humantong sa mga hindi pagkakaunawaan at maling pagpapakahulugan. Kapag ang iba ay kulang sa buong konteksto ng iyong sitwasyon, maaari silang mag-alok ng maling payo o bumuo ng mga maling opinyon. Kapag pinapanatili mong pribado ang aming mga pakikibaka, pinipigilan mo ang pagkalat ng maling impormasyon at pinapanatili mo ang kontrol sa iyong mga salaysay. Ang isa pang banayad na panganib ng pagbabahagi ng mga personal na pakikibaka sa publiko ay ang potensyal para sa pagmamataas na pumasok. Pagmamalaki. Maaari kang humingi ng simpatsya o pagpapatunay mula sa iba sa halip na umasa sa Diyos. Ang pagpapanatiling pribado sa iyong mga pakikibaka ay nagbibigay daan sa iyong tumuon sa pagpapatunay at patnubay ng Diyos sa halip na pag-apruba ng tao. Bagamat mayroong isang lugar para sa suporta ng komunidad at pagbabahagi ng mga pasanin sa loob ng mga pinagkakatiwalaang lupon, mahalagang malaman kung kailan at kung kanino ibabahagi ang iyong mga pakikibaka. Kailangan mong maunawaan na hindi lahat ng mga kaibigan ay tunay na konektado sa iyo. Ang ilan sa kanila ay kalaban. Ang hinihintay nila ay ang iyong pagbagsak. Ayaw nilang magtagumpay ka. Sa makatuwid, ang patuloy nilang hinahanap sa iyong buhay ay ang mga butas na magbibigay sa kanila ng pagkakataong salakayin ang iyong buhay. Kaya, kapag ibinahagi mo ang iyong mga pakikibaka sa kanila, inilalantad mo ang iyong kahinaan. Nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataong atakihin ka. Tandaan, sinasabi ng Biblia na may mga lobo sa pananamit ng tupa. Ang mga taong ito ay mukhang mahal kanila, ngunit sila ang iyong pangunahing kaaway. Kaya naman kailangan mong manalangin at humingi ng discernment sa pagpili ng iyong mga kaibigan. Bago magsalita sa sinuman tungkol sa iyong mga paghihirap, hayaan ang Diyos na gabayan ka sa tamang tao o komunidad. Gayon din, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo ng Biblia at paghahanap ng karunungan ng Diyos, maaari nating inavigate ang ating mga pakikibaka ng may biyaya at integridad, lahat sa huli ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa Kanya. Sa isang daigdig na kadalasang pinahahalagahan ang labis na pagbabahagi, alalahanin natin ang karunungan na masusumpungan sa Kawikaan 21:23. Yaong mga nag-iingat ng kanilang mga bibig at kanilang mga dila ay nag-ingat sa kanilang sarili mula sa kapahamakan. Naway sikapin nating itaguyod ang karunungan na ito araw-araw, nagtitiwala sa Diyos sa ating pinakamalalim na pakikibaka at naghahanap ng Kanyang patnubay. Numero 2, ang iyong mga usapin sa pananalapi. Habang ang pagbabahagi ng iyong tagumpay sa pananalapi o mga gawain sa iba ay mukhang maganda, dapat kang mag-ingat. Bilang isang Kristiyano, dapat mong hanapin ang Biblia para sa karunungan upang malaman kung bakit ang pagpapanatiling pribado ng iyong mga pinansyal na gawain ay masinop at espiritual na kapaki-pakinabang. Ginagabayan ng Biblia ang iba't ibang aspeto ng buhay, kasama na kung paano natin pinangangasiwaan at nakikita ang ating pananalapi. Isang mahalagang talata na nagpapatingkad sa kahalagahan ng pagpapasya sa pananalapi ay matatagpuan sa Kawikaan 21:20 na nagsasabing, ang matalino ay nag-imbak ng piling pagkain at langis ng oliba, ngunit nilalamon ng mga mangmang ang kanila. Itinatampok ng talatang ito kung paano kinakain ng mga hangal ang lahat ng kanilang pananalapi. Ngunit ano ang nakita mong ginagawa ng matalino? Iniimbak nila ang kanilang pagkain. Inilihim nila ang mga bagay-bagay.
Hindi sila nagpatawag ng trompeta sa kanilang mga kaibigan na nag-aanunsyo ng araw-araw na piging. Hindi sila ay matalino at masinop. Ang isa sa mga pangunahing dahilan upang panatilihing pribado ang mga usapin sa pananalapi ay ang pag-iwas sa pagkakaroon ng inggit at hindi malusob na paghahambing. Sa lipunan ngayon, ang social media ay madalas na naglalarawan ng isang hindi makatotohanang larawan ng tagumpay, na nagpapakita ng mga detalye ng katayuan sa pananalapi ng isang tao, na humahantong sa paninibugho at sama ng loob. Alalahanin ang talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Sa talinghagang ito, isinalaysay ni Jesus ang kwento ng isang may-ari ng lupa na umupa ng mga manggagawa sa iba't ibang panahon, ngunit binabayaran silang lahat ng parehong sahod. Nang magreklamo ang mga nagtatrabaho sa buong araw na ang sweldo ay pareho sa mga nagtrabaho lamang ng ilang oras, ang sagot ng may-ari ng lupa ay may karapatan siyang gawin ang nais niya sa kanyang pera. Ang kwentong ito ay nagbubuod kung paano ang paghahambing ng mga resulta sa pananalapi ay maaaring humantong sa inggit at kawalang kasiyahan. Ang pagpapanatiling pribado ng iyong mga bagay sa pananalapi ay nagpoprotekta sa iyong sarili at sa iba mula sa gayong mga negatibong damdamin. Ang tagumpay sa pananalapi ay minsan ay maaaring humantong sa pagmamataas at isang pakiramdam ng higit na kahusayan. Kapag pinapanatili mong pribado ang iyong pananalapi, pinananatili mo ang pagpapakumbaba at nakatuon sa iyong espiritual na paglago kaysa sa iyong material na kayamanan. Naaalala mo pa ba ang kwento ng mayamang batang pinuno? Mateo 11:16, 22, nilapitan ng binata si Jesus, nagtanong kung paano magmamana ng buhay na walang hanggan. Nang sabihin sa kanya ni Jesus na ipagbili ang kanyang mga ari-arian at ibigay sa mga dukha, umalis ang binata na malungkot dahil siya ay may malaking kayamanan at imposibleng gawin iyon. Binibigyang diin ng kwentong ito kung paano maaaring hadlangan ng attachment sa material na kayamanan ang espiritual na paglago. Ang pagpapanatiling pribado ng mga bagay sa pananalapi ay nakakatulong sa iyo na maiwasan ang tuksong hanapin ang iyong pagkakakilanlan at halaga sa iyong kayamanan. Ang kwento sa Biblia tungkol sa pag-aalay ng balo ay nagpapakita ng isang bagay na makabuluhan. Sa talatang ito, nakita ni Jesus ang isang mahirap na balo na nagbibigay ng 2 maliliit na barya bilang handog, habang ang iba ay nagbibigay mula sa kanilang kasaganaan. Pinupuri siya ni Jesus sa pagbibigay ng lahat ng mayroon siya, na itinatampok na pinahahalagahan ng Diyos ang puso sa likod ng regalo sa halip na ang halaga. Itinuturo ng kwentong ito na ang mga bagay sa pananalapi ay personal at na ang sitwasyon sa pananalapi ng bawat tao ay natatangi. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling pribado sa iyong mga pananalapi, iginagalang mo ang kakayahan ng iba na pamahalaan ang mga mapagkukunan ng hindi nakakaramdam ng pressure. Ang isa pang dahilan kung bakit dapat mong panatilihing pribado ang iyong mga pananalapi ay dahil nagbibigay ito sa iyo ng sapat na pagkakataon na humingi ng patnubay sa pag-channel ng iyong mga mapagkukunan, sa halip na gumawa ng mga desisyon batay sa pampublikong opinyon o presyon. Maraming Kristiyano ang hindi marunong mag-ipon ng pera. Wala silang pag-unawa sa mga pamumuhunan. Kung nabibilang ka sa kategoryang ito, malaki ang posibilidad na magamit mo sa maling paraan ang iyong kayamanan. Kaya ano ang dapat mong gawin? Humingi ng patnubay. Maaaring binuksan ng Diyos ang isang malaking pintuan ng mga pagpapala sa iyo ngayon. Ang susunod na hintuan ng bus ay hindi ang bautike. Ang susunod na hintuan ng bus ay hindi ang restaurant kung saan mo ginagastos ang lahat ng pera sa basura. Kailangan mong tumahimik tungkol sa pagpapalaki. Una, manalangin sa Diyos at hayaang gabayan Kanya. Sa ganitong paraan, lalago ang iyong pananalapi at magbubunga ng makadiyos na bunga. Ang kwento ni Joseph ay nagbibigay ng makapangyarihang halimbawa ng matalinong pangangasiwa sa pananalapi. Habang pinamamahalaan ang mga yaman ng Ehipto, nag-imbak siya ng mga butil sa loob ng 7 taon ng kasaganaan upang ang bansa ay makaligtas sa 7 taon ng taggutom. Ang pagpapasya at karunungan ni Joseph sa paghawak ng mga mapagkukunan ng Ehipto ay nagligtas ng hindi mabilang na mga buhay. Hindi niya sinayang ang yaman ng bansa sa kanyang pangangalaga.
Ano ang itinuturo nito sa iyo? Maaaring responsable ka sa pananalapi ng iyong kumpanya, o maaaring pinagkatiwalaan ka ng iyong pamilya sa lahat. Hindi ito ang panahon para sa mapilit na paggastos. Hindi ito ang oras para lutasin ang mga problema ng lahat. Kailangan mong panatilihin ang mga ito at maging isang mahusay na pinansyal na tagapangasiwa. Dapat mo ring malaman na ang pagpapanatiling pribado ng mga usapin sa pananalapi ay maaaring maprotektahan laban sa pagnanakaw, panloloko, at iba pang panganib sa seguridad. Ang pagsisiwalat ng labis tungkol sa pananalapi ng isang tao ay maaaring maging mahina sa pagsasamantala. Sa kwento ni Nehemias, nang siya ay nagsimulang muling itayo ang mga pader ng Jerusalem, una niyang inilihim ang kanyang plano. Ang pagpapasya na ito ay nagpapahintulot sa kanya na masuri ang sitwasyon at gumawa ng mga madiskarteng desisyon ng walang pagsalungat. Katulad nito, ang pagpapanatili ng privacy tungkol sa iyong mga usapin sa pananalapi ay maaaring maprotektahan ka mula sa potensyal na pinsala. Sa makatuwid, isapuso ang lahat ng ito. Habang pinagpapala ng Diyos ang mga gawa ng iyong mga kamay, inaasahan niya na pangalagaan mo ang mga ito ng may paghuhusga. Nais niyang tulungan mo ang iba ng palihim at hindi mawawala sa paggastos. Binabantayan ng Diyos ang iyong pananalapi. Sikaping hindi siya mabigo. Pangatlo, ang iyong relasyon sa Diyos. Ang iyong relasyon sa Diyos ay napaka-personal at sagrado. Bagamat mahalaga ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya at patotoo, ang mga matalik na sandali na ginugugol mo sa Diyos sa panalangin at pagsamba ay dapat manatili sa pagitan mo at Niya. Ang privacy na ito ay nagbibigay daan para sa isang mas tunay at malalim na koneksyon. Idiniin ng Biblia ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pribado at matalik na kaugnayan sa ating maylalang. Tandaan ang Mateo 6:6 ay nagsasalita tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos ng pribado. Itinatampok nito ang kahalagahan ng paghahanap sa Diyos ng nag-iisa, malayo sa mata ng iba, upang linangin ang isang tunay at tapat na kaugnayan sa Kanya. Maaaring nagtataka ka kung bakit kailangan mong panatilihing pribado ang iyong kaugnayan sa Diyos. Una, kailangan mong iwasan ang pagkukunwari at tiyakin na ang iyong debosyon ay tunay. Ang mga pampublikong pagpapakita ng kabanalan ay minsan ay nauudyok ng pagnanais na makilala sa halip na isang tunay na pananabik sa Diyos. Sa kwento ng mga pariseo at mga maniningil ng buwis, inihambing ni Jesus ang mga panalangin ng isang mapagmatuwid sa sarili na pariseo sa mga panalangin ng isang abang maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nananalangin sa publiko na ipinagmamalaki ang tungkol sa kanyang katuwiran, habang ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay mapagpakumbabang humihingi ng awa ng Diyos. Pinuri ni Jesus ang kababaang loob at katapatan ng maniningil ng buwis na nagtuturo sa atin na ang tunay na debosyon ay matatagpuan sa tahimik, tapat na mga sandali ng panalangin at pagsisisi. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagpapanatiling pribado ng ating kaugnayan sa Diyos, matitiyak natin na ang ating pananampalataya ay tunay at hindi hinihimok ng pagsang-ayon ng iba. Ang isang pribadong relasyon sa Diyos ay nagbibigay daan para sa isang mas malalim, mas matalik na koneksyon. Kung paanong ang matalik na relasyon sa mga kaibigan at pamilya ay nangangailangan ng oras na mag-isa na magkasama, gayon din ang ating kaugnayan sa Diyos. Naaalala mo ba ang kwento ni Moses? Madalas siyang nakikipagkita sa Diyos sa toldang tagpuan, malayo sa mga tao ng Israel. Ang mga pribadong pagkikitang ito ay nagbigay daan kay Moises na makipag-usap sa Diyos ng harapan, gaya ng pakikipag-usap sa isang kaibigan. Ang pagpapalagayang ito ay mahalaga para sa pamumuno ni Moises at sa kanyang espiritual na paglago. Sa katulad na paraan, ang iyong mga pribadong sandali kasama ang Diyos ay makapagpapaunlad ng isang mas malalim na pangunawa at isang mas malakas na ugnayan sa Kanya na malaya sa mga abala at panlabas na impluensya. Ang pribadong oras kasama ang Diyos ay naghihikayat ng personal na pagmumuni-muni at espiritual na paglago. Sa mga tahimik na sandali na ito, mas maririnig mo ang tinig ng Diyos, pagnilayan ang Kanyang salita, at hayaan ang banal na espiritu na baguhin ang iyong puso. Alalahanin ang kwento ni Elias.
Matapos tumakas mula kay Reyna Jezebel, natagpuan ni Elias ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang kuweba, nadama ang pagkatalo at panghihina ng loob. Sa kanyang pag-iisa, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa banayad na bulong, hindi sa isang malakas na hangin, lindol o apoy. Ang pagtatagpo na ito ay naglalarawan kung paano madalas makipag-usap sa atin ang Diyos sa katahimikan, na hinihikayat tayong hanapin siya ng pribado upang magmuni-muni at umunlad sa espiritual. Sa ating abala at maingay na mundo, ang pribadong oras kasama ang Diyos ay tumutulong sa atin na mapanatili ang focus at maiwasan ang mga abala. Sa mga sandaling ito, maaari nating isentro ang ating puso at isipan sa Kanya nang walang panghihimasok ng mga panlabas na kahilingan o opinyon. Inihalimbawa rin ito ni Jesus. Bago siya arestuhin, umalis siya sa halamanan ng Getsemani upang manalangin. Hiniling niya sa mga disipulo na magbantay ngunit nanalangin sa kanyang Ama. Sa pribado at kalunos-lunos na sandaling ito, humingi si Jesus ng lakas at patnubay. Itinuturo nito sa iyo ang kahalagahan ng paglayo sa iba upang tumutok lamang sa Diyos, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang isa pang katotohanan na kailangan mong malaman ay na ang iyong pribadong relasyon sa Diyos ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya, lumalago ang lapit, at tumutulong sa iyong tumutok. Sa makatuwid, gawin itong iyong pamumuhay. Tiyaking hindi mo gagawing palabas ang iyong oras ng pagdarasal, sa halip, hanapin ang Diyos ng malalim mula sa iyong puso. Habang ginagawa mo ito, makikipag-usap sa iyo ang Diyos. Bilang 4, ang iyong mga gawa ng kawanggawa at mabubuting gawa. Itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at ang kahalagahan ng hindi paghanap ng papuri para sa iyong mabubuting gawa. Ang mga gawa ng kawanggawa ay dapat gawin dahil sa pagmamahal at pakikiramay, hindi para sa pagkilala ng publiko. Sinasabi sa Mateo 6:3-4, ngunit kapag nagbibigay ka sa nangangailangan, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong pagbibigay ay lihim, at gagantimpalaan ka ng iyong Ama, na nakakakita ng ginagawa sa lihim. Itinatampok ng talatang ito ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga gawa ng kawanggawa ng lihim, na tinitiyak na ang iyong mga motibasyon ay dalisay at naaayon sa kalooban ng Diyos. Ipinapaliwanag din nito ang mga pagpapala at gantimpala na dulot ng maingat na pagbibigay. Sa isang kultura kung saan lubos na pinahahalagahan ang pagkilala sa publiko at pagpapatunay sa lipunan, ang pagpapanatiling pribado ng iyong mga gawa ng kawanggawa at mabubuting gawa ay tila imposible. Gayunman, idiniin ng Biblia ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga gawaing ito ng maingat, na nakatuon sa puso sa likod ng pagkilos sa halip na humanap ng papuri ng tao. Ang isa sa mga pangunahing dahilan upang panatilihing pribado ang ating mga gawa ng kawanggawa ay upang maiwasan ang pagkukunwari at tiyakin totoo ang ating mga motibasyon. Ang mga pampublikong pagpapakita ng pagkabukas palad ay maaaring minsan ay hinihimok ng isang pagnanais para sa papuri at pagkilala sa halip na isang taos pusong pagnanais na tumulong sa iba. Nang ang pariseo sa kwento ni Jesus ay nananalangin, binanggit niya ang kanyang mga ikapu at mabubuting gawa. Sa ganitong paraan, alam ng lahat kung ano ang kanyang ginawa at inuuri siya bilang isang banal na tao. Gayunpaman, ito ay hindi katanggap-tanggap sa presensya ng Diyos. Pinuri ni Jesus ang kapakumbabaan ng maniningil ng buwis, ngunit tinanggihan niya ang pariseo at ang kanyang mga handog. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Ang tunay na katuwiran ay nagmumula sa tapat na puso. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling pribado sa iyong mga gawaing pangkawanggawa, masisiguro mong malinis ang iyong mga motibasyon at nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at sa iba, hindi nakakakuha ng pagsang-ayon mula sa mga nakapaligid sa iyo. Ang pagpapanatiling pribado ng ating mga gawa ng kawanggawa ay nakakatulong din na mapanatili ang dignidad at privacy ng mga tinutulungan natin. Ang pagsasapubliko ng ating mabubuting gawa ay maaaring hindi sinasadyang mapahiya o mapahiya ang mga tatanggap ng ating kabutihang loob. Si Boaz, isang mayamang may-ari ng lupa, ay nagpakita ng kabaitan kay Ruth sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na mamulot sa kanyang mga bukid at bigyan siya ng karagdagang butil.
Inutusan niya ang kanyang mga trabahador na mag-iwan ng karagdagang butil para sa kanya, ngunit ginawa iyon ng maingat, nang hindi binibigyang pansin ang mahinang sitwasyon ni Ruth. Ang maingat na pagkabukas palad ni Boaz ay nagpapanatili sa dignidad ni Ruth habang binibigyan pa rin siya ng tulong na kailangan niya. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagbibigay sa paraang iginagalang at iginagalang ang mga tumatanggap ng iyong kawanggawa. Isinisiwalat din ng Biblia kung ano ang tunay na relihiyon. Sinasabi nito na ang tunay na relihiyon ay nangangahulugan ng pagbibigay sa mahihirap at ulila. Bagaman maaaring gawin ito ng maraming bansa, grupo, at relihiyon, isa lamang ang katanggap-tanggap sa harap ng Diyos, lihim na pagbibigay. Maaari kang tumulong sa isang kapatid na babae o kapatid na lalaki, gayunpaman, huwag gawin ito sa paraang nakakaakit ng pansin. Huwag kumuha ng mga larawan upang patunayan ang iyong mabubuting gawa. Gawin ito nang hindi umaasa ng kapalit, kahit ang kanilang pasasalamat. Kapag ginawa mo ito ng palagian at ibinalik ang kaluwalhatian sa Diyos, siya ay magiging masaya at kontento sa iyo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 6:3-4 na kapag nagbibigay ka sa nangangailangan, huwag mong ipahayag ito sa pamamagitan ng mga trompeta tulad ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang parangalan ng iba. Malinaw niyang sinabi na ang mga kumikilos sa ganitong paraan ay nakatanggap ng kanilang mga gantimpala. Kaya, ano ang tamang paraan? Huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Naiisip mo ba ang espasyo sa pagitan ng kaliwa at kanang kamay? Ipinapakita nito kung gaano kanais-nais ng Diyos na ilihim mo ang mga bagay-bagay. Ayaw niyang ipaalam mo kahit ang pinakamalapit na tao sa iyo. Ang Diyos na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Ano pa ang dapat mong ilihim palagi? Panatilihin ang panonood upang malaman. Numero 5, ang iyong pag-aayuno at paghahain. Ang pag-aayuno ay isang espiritual na disiplina na dapat gawin ng may mapagpakumbabang puso. Ito ay isang oras ng personal na pagmumuni-muni at paglago na nilalayong ilapit ka sa Diyos nang hindi naghahanap ng atensyon mula sa iba. Sa makatuwid, kapag itinalaga mo ang iyong sarili sa mga gawaing pagsasakripisyo, tulad ng pag-aayuno, ang pagpapanatiling pribado nito sa iyo at sa iyong lumikha ay mahalaga. Ang mga gawaing ito ay nilalayong palalimin ang iyong relasyon sa Diyos at hindi para makakuha ng pagkilala o papuri mula sa iba. Si Jesus ay nagbigay ng tamang saloobin sa pag-aayuno sa Mateo 6:16-18. Sinabi niya na kapag nag-aayuno ka, huwag kang magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Pinapangit nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa iba na sila ay nag-aayuno. Sa mata ng Diyos, ang mga taong ito ay mayroon ng kanilang mga gantimpala. Kaya ngayon, ano ang tamang saloobin sa pag-aayuno? Sinabi ni Jesus, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at hugasan ang iyong mukha. Ito ay upang itago ang iyong pag-aayuno at ipaalam lamang ito sa iyong Ama sa langit na hindi nakikita. At kapag ginawa mo ito, gagantimpalaan ka niya. Minamahal, nag-aayuno ka na ba sa ganitong paraan? Ikaw ba ang tipong nagagalit kapag nag-aayuno ka, o ikaw ba ang nagsisikap na sabihin sa lahat na ikaw ay nag-aayuno? Hindi ito nagpapakita ng debosyon sa Diyos. Kung gusto mong tanggapin niya ang iyong sakripisyo, sikaping gawin ito sa kanyang paraan. Ang pribadong pag-aayuno at mga sakripisyo ay nagbibigay daan para sa isang mas malalim, mas matalik na koneksyon sa Diyos. Ang mga gawaing ito ay nilalayong maging isang personal na paglalakbay ng paglago at pagmumuni-muni na naglalapit sa iyo sa Kanya. Si Moises ay gumugol ng 40 araw at gabi sa bundok Sinai na nag-aayuno at nakikipag-usap sa Diyos habang tinatanggap ang 10 utos. Nagbigay daan ito kay Moises na palalimin ang kanyang kaugnayan sa Diyos sa panahon ng pribadong paghahain na ito at tumanggap ng banal na paghahayag. Sa katulad na paraan, ang ating mga pribadong gawain ng pag-aayuno at sakripisyo ay makapagpapatibay ng ating kaugnayan sa Diyos na nagpapahintulot sa atin na maranasan ang Kanyang presensya ng mas malalim. Numero 6, mga isyu sa iyong pamilya.
Ang mga usapin sa pamilya ay sensitibo at dapat pangasiwaan ng may pag-ingat. Ang pagsasahimpapawid ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya o mga malalapit na detalye ay maaaring makapinsala sa mga relasyon at lumikha ng hindi kinakailangang drama. Ang pagharap sa mga isyu ng pamilya ng pribado ay nagbibigay daan para sa isang ligtas na lugar para sa pagpapagaling at pagpapatawad. Nagbibigay ito ng isang kapaligiran kung saan ang mga individual ay maaaring magpahayag ng kanilang mga damdamin at magtrabaho patungo sa paglutas ng walang panlabas na panggigipit o paghatol. Sa talinghaga ng alibughang anak, nilustay ng isang binata ang kanyang mana at umuwing may kahihiyan. Malugod siyang tinanggap ng kanyang ama nang bukas ang mga kamay, at ang pagkakasundo ay nangyayari sa loob ng pamilya. Ang pribadong katangian ng muling pagsasama-samang ito ay nagbibigay daan para sa tunay na pagsisisi at pagpapatawad. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang pagkapribado sa mga usapin ng pamilya ay maaaring mapadali ang tunay na pagpapagaling at pagpapanumbalik. Sa makatuwid, malapit ka na bang magsampa ng diborsyo? Bakit hindi ayusin ang iyong hinaing sa iyong asawa? Bakit hindi lumapit sa iyong mga anak sa halip na paglaruan sila ng dila at sigawan sila na nakakakuha ng atensyon ng iba? Nais ng Diyos na makita ang iyong pamilya na umunlad sa kapayapaan. Huwag mo siyang biguin sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng iyong mga pribadong bagay. Numero 7, ang iyong mga plano at layunin sa hinaharap. Kung minsan, ang pagbabahagi ng bawat detalye ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa panghihina ng loob o panghihimasok. Dapat mong matutunang panatilihing pribado ang ilang ambisyon at layunin. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay upang matiyak na hahanapin mo ang patnubay ng Diyos sa halip na umasa sa mga tao. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na tumuon sa kanyang kalooban para sa iyong buhay nang hindi ginagalaw ng mga panlabas na opinyon. Nang magpasya si Nehemias na muling itayo ang mga pader ng Jerusalem, sa una ay pinanatili niyang pribado ang kanyang mga plano. Sinuri niya ang lungsod sa gabi at hindi ibinunyag ang kanyang mga intensyon hanggang sa siya ay handa na kumilos. Ang pagpapasya na ito ay nagpapahintulot kay Nehemias na humingi ng patnubay ng Diyos at maghanda ng walang panghihimasok. Ang pagpapanatiling pribado ng iyong mga plano ay nagbibigay daan din sa iyo na maghintay sa oras ng Diyos. Ang maagang pagbabahagi ng iyong mga layunin ay maaaring lumikha ng panggigipit na kumilos ayon sa iyong timeline sa halip na maghintay sa perpektong timing ng Diyos. Pinahira ni Samuel si David para maging hari ng Israel sa hinaharap, ngunit hindi niya agad naluklok ang trono. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglilingkod at paghihintay sa oras ng Diyos. Ang pagpapasya at pasensya ni David ay nagbigay daan sa kanya na lumago at maghanda para sa kanyang magiging papel sa hinaharap. Itinatampok ng kwentong ito ang kahalagahan ng paghihintay sa oras ng Diyos at panatilihing pribado ang iyong mga plano hanggang sa naangkop. Mga minamahal, dapat mong tandaan na hindi lahat ng bagay ay para sa pampublikong pagkonsumo. Sinasabi ng Kawikaan 20:11, ang taong mabait ay nag-ingat ng kanilang mga pag-iisip sa kanilang sarili. Dapat nating malaman na ang pagpapanatiling pribado ay hindi tungkol sa pagiging lihim o hindi tapat, ngunit tungkol sa paggamit ng karunungan at pagpapasya sa ating mga salita at kilos. Katulad ng kwento ni Maria, ang ina ni Jesus, sa Lucas 2:11. Pagkatapos dumalaw kay Jesus ng mga pastol, sinasabi ng Biblia na si Maria ay nag-ingat ng lahat ng mga bagay na ito at pinag-isipan ang mga ito sa kanyang puso. Naranasan ni Maria ang isang pambihirang pangyayari, ang pagsilang ni Jesus, ang anak ng Diyos. Nakatanggap siya ng pagdalaw ng mga anghel at makahulang pahayag at nasaksihan ang mga mahimalang pangyayari na umiikot sa kapanganakan ni Jesus. Ngunit sa halip na ibahagi ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat, pinahahalagahan niya at pinag-isipan ang mga ito sa kanyang puso. Iningatan niyang pribado ang mahahalagang sandaling ito, pinag-isipan ang mga ito, at pinahintulutan ang Diyos na magsalita sa kanyang puso. Ang kwento ni Maria ay nagpapaliwanag sa atin na malaman ang kahalagahan ng pagpapanatiling pribado ng mga bagay. Hindi niya kailangang ibahagi sa lahat ang bawat detalye ng kanyang pakikipagtagpo.
Sa halip, pinahahalagahan at pinagnilayan niya ang mga sagradong sandali na ito, at pinahintulutan ang Diyos na gamitin ang mga ito para palalimin ang kanyang pananampalataya at pangunawa. Sa pamamagitan ng pananatiling pribado, ipinakikita natin ang ating pagtitiwala sa Diyos at ang pangakong mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya. Handa ka na bang mamuhay ng ganyan? Manalangin tayo. Ama sa langit, dumarating ako sa iyong harapan ngayon nang may pusong puno ng pasasalamat at pagpipitagan. Salamat sa iyong salita at gabay nito sa bawat aspeto ng aking buhay. Kinikilala ko na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at pangunawa. Habang iniisip ko ang kahalagahan ng pagpapanatiling pribado ng ilang bagay, hinahangad ko ang iyong patnubay at lakas na isabuhay ang mga alituntuning ito araw-araw. Panginoon, kinikilala ko ang karunungan sa pagpapanatiling pribado ang aking mga plano, mga isyu sa pamilya, mga gawa ng kawanggawa, pag-aayuno, at ang aking relasyon sa iyo. Itinuturo ng iyong salita na ang pagpapasya ay mahalaga sa pagpapanatili ng kababaang loob, katapatan, at kadalisayan ng puso. Kaya naman, hinihiling ko ang iyong tulong sa pagsasabuhay ng mga aral na ito sa aking buhay upang ang aking mga kilos at hangarin ay mayayon sa iyong kalooban. Ama sa langit, itinataas ko sa iyo ang aking mga plano at mithiin. Tulungan akong magtiwala sa iyong oras at patnubay sa halip na humingi ng pag-apruba mula sa iba. Bigyan mo ako ng pag-unawa upang panatilihin ang aking mga ambisyon at pangarap sa pagitan natin na nagpapahintulot sa akin na manatiling nakatuon sa iyong layunin para sa aking buhay. Protektahan ako mula sa mga distractions at discouragements mula sa maagang pagbabahagi ng aking mga plano sa iba. Naway maging mapagpakumbaba ang aking puso at ang aking espiritong pasyente. Hinihintay ko ang iyong tiyempo at direksyon sa bawat aspeto ng aking buhay. Panginoon, dinadala ko rin sa iyo ang aming mga isyu sa pamilya. Bigyan mo ako ng karunungan na lutasin ang mga salungatan at tugunan ang mga isyu sa paraang nagpaparangal sa iyo at nagtataguyod ng pagpapagaling at pagpapatawad. Protektahan ang aming mga pamilya mula sa tsismis at hindi pagkakaunawaan, at tulungan kaming bumuo ng matibay na pundasyon ng pagtitiwala at pagmamahal sa loob ng aming mga tahanan. Mahal na Ama sa langit, gabayan mo ako sa aking pag-ibig sa kapwa at mabubuting gawa. Tulungan mo akong maglingkod sa iba ng may kababaang loob at di makasarili, pag-iwas sa tuksong humingi ng pagkilala o papuri. Nawa ang aking mga gawa ng kabaitan ay sumasalamin sa iyong pagmamahal at biyaya, na ginawa sa paraang nagpaparangal sa iyo at nagpapanatili ng dignidad ng mga tinutulungan ko. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong patnubay sa aking pag-aayuno at pag-aalay. Tulungan mo akong magpakumbaba sa iyong harapan, na hinahangad ang iyong lakas at patnubay sa aking mga espiritual na gawain. Protektahan mo ako mula sa pagnanais na ipakita ang aking katuwiran, at ipaalala sa akin na ang tunay na sakripisyo ay ginagawa ng lihim, kung saan ikaw lamang ang nakakakita. Habang tinatanggihan ko ang aking sarili, tulungan mo akong hanapin lamang ang iyong pagpapatunay. Ipinagkatiwala ko rin sa iyong mga kamay ang aking relasyon sa iyo. Tulungan mo akong linangin ang isang malalim at matalik na koneksyon sa iyo, malaya sa mga abala at panlabas na impluensya. Naway maging totoo at taos-puso ang aking debosyon, na nakatuon lamang sa paghingi ng iyong presensya at patnubay. Turuan mo akong pahalagahan ang mga tahimik na sandali ng panalangin at pagmumuni-muni, kung saan maririnig ko ang iyong tinig at lumalago ang aking pananampalataya. Panginoon, hinihiling ko ang iyong biyaya at lakas upang isabuhay ang mga prinsipyong ito ng pagkapribado at pagpapasya. Tulungan akong magtiwala sa iyong karunungan at oras at humingi ng iyong pagsang-ayon higit sa lahat. Naway ang aking mga kilos at hangarin ay sumasalamin sa iyong pagmamahal at biyaya, na nagdadala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat sa patnubay at karunungan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin, Amen. Kung napagpala ng video na ito ang iyong buhay, pindutin ang like button. Mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang iyong mga abiso upang maabisuhan sa tuwing gagawa kami ng isang post. Gayon din, ibahagi ang video na ito sa iba na alam mong makikinabang dito.
Salamat sa panonood.